Confidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 2:05 sa hapon. Mga labing ulihing hitabo, hibaluon, mga hangka at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa! Bantay Banwa! Ang programa nga magatulong sa inyo sa labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa! Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang programa Bantay Banwa. Biyernes ng edisyon kita, Pebrero 20, tuig 2026. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Inang inyo alagad kag Anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita subong nga hapon diri sa Radio Pilipinas Iloilo. Sa aton nga mga balita nga patpaton subong nga hapon, mga kabyanan, ang Police Regional Office 6 nagpatigayon sang send-off ceremony kaina para sa 1707 tanan ka police kag mga security forces na magabantay sa ASEAN meetings next week, February 24 to 27. Ila sa mga bisita no, nga nagpadulong dito, si Councilor Sedfrey Cabaluna nga nagtalos kay Mayor Raisa Treñas. So dira mo makita no, preparado ang kapulisan ta kag bastante ang personnel nga iga-deploy. So istoryahan tayo na karon no, ipabati naton sa inyong pila ka mga mensahe sa aton nga mga police officers. Samtang mga kabyanan sa bahay naman sa 3rd Infantry Division, kahapon naglupok ang Kanlaon. Nangamusta na naman si Kanlaon. Kag hintuon niya gid sa Pebrero 19 ang pagpangamusta niya. Pero stable naman ang sitwasyon dito, no? Pero ginamonitor sa gihapon ang estado sa Kanlaon. Pero 3rd Infantry Division gin-alerto na ang ila disaster response task units to ensure na hindi kung madasig ang pagpalabot sa bulig. So ang humanitarian assistance disaster response operations nila ng HADR in-activate naman nila. Kagti sa karon why naman sang mo bala makita nga ang sa karon nagstable ng sitwasyon no, wala sa mga internally displaced persons. I believe nagbalalik na sila no sa ilang mga balay. Kumbaga dugin nangamusta lang si Kanlaon pero napuhagid ang pila ka mga residente. Hindi mo gid pwede nga maghatag kumpiyansa muna nga kung ma-observe sa aton nga mga kauturan. Alert level 2 ang vulkan, humalin pa sang nagliligad pa ini. Hindi kita magsala 2024 pa sa naglupok ining vulkan no, nga makusog-kusog tubla. Do pila gitok bulan nga daan nga antos sang pila ka mga residente ta. Nalabutan patugan ni eleksyon kung madumduman sa aton nga mga tagpalamati. Sa iwan pa naton nga balita, mga kabyanan, ang West Visayas State University panagbalay no sang
nagpanagbalay sang 2026 Marshall McLuhan Forum, a series on responsible media nga ginorganisa sang Embassy of Canada kag College of Communication West Visayas State University. Ang ilang resource speaker amo si Pia Ranada, ang 2024 McLuhan Fellow kag head sang Community for Rappler. Ang topiko ni Ma'am Pia, can building community around journalism help it survive? Kag kung ma-observe nimo, lain pagid abing impact kung ang mga journalist or isa ka media outlet nagapadulong gidya sa isa ka lugar para nga magbisita. Kamustahon ang sitwasyon or ang iban dira sila mismo nagaprogram kag makita nila bala kung anong mga kinahanglan sa amo nga lugar kag dira makakolaborate ang media outlet kag mga government agencies. Kag amo na ang ginahimo nanday Pia Ranada no sa Rappler. Pero nadumduman ko gid ni si Miss Pia sometime gid ni former President Duterte. I believe ang pila sa mga kauturan ta nadumduman man siya no. Sang siya ni ang beat reporter sang Rappler sa Malacanang. Minutos makaligat sa takna ang alas 2 sa hapon. So nasiling na natin mga kabyanan ang send-off ceremony kina no sang ASEAN yung patagayon sa Cap Martin Teofilo B. Delgado kag ano bala mga guidance ni Brigadier General Josefino Ligan. So aton ano sa inyo no ihatag sa inyo ining mensahe, pabati naton sa inyo mensahe ni Brigadier General Josefino Ligan. By the way, no, luyag ko lang nga pasalamatan ang Police Regional Office 6, ang Public Information Office, no, headed by Major Lailin Sensil, ang ila din ang spokesperson. Mao ka na kasalamat gid, no. Salamat gid sa ginhatag ninyo nga cake. Nalipay gid kita, no. Na dumdum kita. Sari no ang mensahe ni Brigadier General Josefino Ligan. Presented to you, hindi lang napasama dun sa may isang hindi napasama doon sa banda ng coach. Quick moving when you are in formation. Hindi na kasama, wala na gumagalaw. Kanina, kami gumagalaw. Kapag nagsasalita. We are information so you keep moving para hindi masakit sa mata. Pagkakal para pampanis ng hilo din yan. Para hindi kayo mahilo. Pero yung galaw-galaw, huwag kayong gumalaw-galaw dyan. Masakit sa mata. And pinaka-importante dun sa mga binanggit lalo na sa dogs. It has been reiterated several times, especially with drinking intoxicating liquor. I will not be remiss in mentioning this one because, like I said, because the district director of Northern Police District, we are augmenting 200 personnel from NPD to Manila Police District. And it so happened na lima sa mga tauhan ko sa Northern Police District nag-augment for the celebration of Nazareno kasi nga fiesta. Nag-augment tayo para sa mga tao. Ang ginawa naman ng mga kasamahan natin, ayun, nag-inom, pumunta sa cemetery,
bumili ng alak, doon mag-inom. Tapos nung tinanong, hindi ba nabanggit sa inyo yung bawal mag-inom during deployment? Yes, sir. Diba tayo nag-inom? Eh, sir, fiesta kasi nung nasa rin na naka-fiesta na rin kami. Tingnan mo yung mga sagot. Napaka-puloso po. Dito sa akin, banggit na natin this pag-awal speaker kanina, huwag natin gagawin yan because we are here in the city of love. Therefore, we need to welcome our people, our delegates, with a genuine smile. Hindi yung sasalubungin natin sila na hindi malala at inom tayo. Lalo na pag nyo. Lalo na pag wala ka rito. Pag hindi na yung rito, pag-off kayo, kasi this activity spans around 5 days. Pagka hindi kayo nakatito, duty kayo, bawal kayo mag-inom. Akala nyo, pwede na mag-inom. Hindi kayo pwede mag-inom. Ang tutulog, I'm happy to know that here in PRO6, yung mga personnel natin, hindi naman nagpapasayaw. At wala pa tayo na panalit na nabili ng mga tao natin sa PRO6. And for that, for discipline and commitment sa ating pagsiservisyo, palakpakan niyo mga sarili natin. Sarili niyo. Hindi nakagalaw kayo ngayon. Keep moving ulit. Forgot to mention, Father, thank you sa blessing kanina. Father Mark Persio Garisco. Napaka-importante yan, yung blessing ni Father. And it will guide us sa ating araw-araw na pagtatrabaho, lalo na dito sa pagbantay ng ating mga delegates during the ASEAN. Mind you, gentlemen, after the Iloilo ASEAN, 2 days after that, magbuburakay na naman tayo for the ASEAN. So, tuloy-tuloy yung coverage natin for the major event, especially on these ASEAN meetings. I was able to mention that this is PG Commander of Iloilo City, the OIC, Officer in Charge of the Iloilo City Police Office, Colonel Wilbert Padilla. Ikaw ang magiging commander na kabuang security nito as the ground commander, should I say. And as such, you will be having greater responsibility in supervising our people on the ground. And it will be your dedication and commitment to service para mabigyan kayo ng pansin. And I know na yung city government is fully supportive of you. So, pakita mo yung worth mo being the officer in charge of Iloilo City Police Office and eventually Siana. And I heard na pinili ka naman ng mayor, kaya palapakan natin si Colonel Padilla. And pinili na siya ng mayor by letter na. Ano na lang na, confirmation na lang from the national headquarters. Along that line, thank you very much, Iloilo City Government, through the Honorable Mayor, for eventually choosing Colonel Padilla as the City Director of Iloilo City Police Office. Today, we gather not only to formally send you off, but to recognize the weight and honor of the responsibility you are about to carry. As we prepare to secure the 49th meeting of the High-Level Task Force on ASEAN Economic Integration, you stand at the front line of our nation's commitment, not only to regional cooperation, but to international stability and progress. This is more than a deployment. It is a mission
that reflects our country's professionalism and credibility on the global stage. We have accomplished this before, and we have done it successfully. From past ASEAN events held in Boracay to those conducted here in Iloilo City, we have consistently shown strong competence, seamless coordination, and operational excellence. Each successful undertaking has not only enhanced our capabilities, but also reinforced our confidence. These experiences affirm that we are well prepared for the challenges ahead and serve as a clear proof that when various agencies work together in unity, success naturally follows. Your presence will symbolize discipline, preparedness, and unity. While delegates focus on policies and economic strategies, it is your vigilance and dedication that will create the secure environment where meaningful dialogue can flourish. In many ways, you are the silent guardians of diplomacy. As Dwight D. Eisenhower once said, in preparing for battle, I have always found that plans are useless, but planning is indispensable. Your countless hours of training, rehearsals, and coordinations have laid a solid foundation for success. Remember, security work often goes unnoticed when done perfectly, and that is the highest compliment. When program runs smoothly, when delegates feel safe, and when discussions proceed without disruption, it is because of your steady hands and watchful eyes. Your professionalism enables leaders to focus on strengthening economic ties across the region and across countries, fostering growth that benefits millions. There may be long hours, moments of fatigue, and situations requiring patience and restraint. In those times, hold firmly to your purpose. As Maya Angelou once said, success is liking yourself, liking what you do, and liking how you do it. Yan si Brigadier General Josefino Ligan, ang Regional Director sa Police Regional Office 6. So dapat ang klaro gid sa panugyan sa opisyal, bawal gid ang pag-inom even after nga off duty na kamo, no. So dapat klaro ina, no, sa aton nga mga pulis. Iti ano ba lang purpose ng deployment nyo? Magbantay. Kasi kung mag-inom-inom, kamudagag kung may emerhensya, paano ka kamo ka-respond? Apisar nga off-duty kamo. So muna ang klaro nga instruction ni Brigadier General Josefino Ligan. Kasi disiplina agad. Importante agad nga ma-instill agad na, no, sa paminsaron sa mga pulista, disiplina. Kag ang isa pa gid ang pagkama-inabi-abihon mo nang dapat gid. Again, remind, no, ni Councilor Sedfrey Cabaluna. 23 minutos, magalikan sa takna, alas 2 sa hapon. This time, pabati naman natin sa inyo ang mensahe ni Police Colonel Wilbert Parilla. Kag iban pagid, no, ng mga topiko, no, nanungod sa mga peace and order programs, mga gusto pagid ubrahon, no, ni Colonel Parilla. Pati may recommendation na from City Mayor Raisa Treñas, ni full-pledged City Director na siya. So aton pabati sa inyo, mensahe ni Colonel Wilbert Parilla. 1,707, no? Then out of these 1,707, 1,547 are PNP and other 160 from BFP, PNP, BFP, and Philippine Coast Guard. So today and until when, sir, ang deployment nila? Our schedule is up to 27, but we will be deploying until 28, or even beyond,
if may mga contingent or mga participants pa na magpaiwan dito sa atin. Sir, specifically, saan po sila i-deploy dito sa city? Within the road and other tourist destinations that is part of the event and the meeting area which is in Marriott Hotel. Sir, why is there a necessity to suspend the face-to-face classes like in areas like far-flung areas, like halimbawa, sir, yung mga malalayo, sir, like Habo, La Paz, na hindi naman masyado sila. We are recommending only no. We are recommending to the mayor within the city which is directly affected, no? And it's up to the city if what are the other na mga area pa ang i-suspend. But for the part of the PNP, we are just only recommending. That is, nirecommend kasi natin yan because that was discussed during the inter-agency coordinating conference that was brought up with traffic to listen the traffic. And considering na meron tayong event that will be Friday afternoon, which is heavy traffic. And to ease with that, we recommend to the LGU that there will be suspension or alternative classes. Your recommendation, sir, was for the whole of Iloilo City. Yes, for the whole of Iloilo City. And so that if ever meron din namang mga ibang mga activities that will go beyond. Kasi mayroon tayong activity, mayroong alternate or there are areas na kasama even going to the province, no? Going to the province, meron. Sir, ano yung mangyayari if yung VIP is gusto niya pumunta sa specific area like sa province, sir, yung mga ano natin is? We have also deployment from the province. Mayroon din tayong deployment sa province. Oh, and lahat naman ng contingent may kanya-kanyang package yun. So, and that will be monitored. Kasi yung individual na packages of all the VIPs, mag-coordinate naman sila sa MAC, yung ating multi-agency coordinating center, which is represented ng lahat ng agency na kasama sa task group. Sir. Sir, if it's okay, ilan yung ano ngayon, sir, yung mga VIPs, sir, yung naano nating nakalista na? As of now, we don't have yet the exact name and numbers sa mga darating as of now, no? So, we are just waiting sa agency na nakatask dito sa mga darating. Oo, pero yung police and your forces natin ngayon, sir, is enough na, sir, to cater these Yes, mga VIPs? Yes, more than enough. Aside from this kasi, meron tayong mga VIP securities na close aid securities. May close. So, Are there any possible threats? so far, no, wala naman tayong na-receive na threats. But again, we are maximizing our forces to prevent any eventualities. Sir, these police, nag-undergo sila ng training, di ba? For Yung VIP securities natin, yung close aid, they have separate trainings for a VIP security. Sir, ang ano na lang, sir, dahil dito sa event na ito, paano natin matutulungan din, sir, kasi merong yung area, yung traffic natin ngayon, although may TTMO tayo, pero baka makabigay ng bad impression sa mga visitors, sir, magaguide din yung police. Yung traffic? Yes. For the traffic naman kasi, we are, during the flow, kung pag-iikot ng mga contingent natin, we are also recommending sa traffic enforcement natin sa city na stop and go lang. Okay. So hindi siya maka-apekto sa traffic, sa general traffic situation natin, considering that we will suggest for the stop and go. So kung meron na tayong like for example, magsa-start na yung ikot ng mga visitors natin, kung saan sila dadaan, i-stop and go lang natin. Batayan si Police Colonel Wilbert Parilla, ang City Director sa Iloilo City Police Office. So, klaro man ang direktiba, no, sa Police Regional Office 6. Kag sa karon bastante ang personnel, no, nga magabantay, may mga specific areas nga tutukan. Bisan gani, no, after nasang meetings, kung may mga delegates pa nga mapabilin, malagaw-lagaw, relax abi day sa syudad, mag-provide sa gihapon, no, sa security ang PNP. Kaya ang information nga nakuha naton after sang event or after sang meetings diri sa Boracay, sa syudad sa Iloilo, sa Boracay naman. So muna, no, pantayan sa aton nga mga kauturan.
29 minutos makaligat sa takna ang alas 2 sa hapon. Mga kabiyanan, kaina na siling nato, no? Naglupok ang kanlaon kahapon. Magkakuha kita sa latest update, no? Pauntang report ni Hope Torres-Sante. Radyo Pilipinas, report. Hope, mayong hapon. Mayong hapon po, no? Kahapon naglupok o kung may arasang moderately explosive eruption ang Bulkang Canlaon pasado alas 4 sa Pebrero 19. So, ang sa ato ng mga kauturan, ang paathag diri sang DOST FIVOX nga nagapabilin sa alert level 2 o kon ara sa moderate level of volcanic unrest ang Bulkang Canlaon. So ang nakita nila sa outlook dripol, no, kay tigin patpat sang DOST FIVOX kung nga ambala nag-maintain sa alert level 2 despite nga nag-erupt, no, kahapon ang Bulkang Canlaon. So suno sa DOST FIVOX wala sang may nakita, no, nga pagsaka sa volcanic earthquake kag ground deformation sa bulkan following, no, sang moderate explosive eruption kahapon. So that would mean, no, nga ang iban nga mga parametro sa nga basihan sang DOST FIVOX sa pag-declare sang alert level status nakitaan, no, sang kumbaga status quo, no, wala sang pagbag-o. Ang naglain lang diri Paul, no, ang sulfur dioxide flux sang Bulkang Canlaon. Kay kung makita gid man naton prior, no, sa paglupok kahapon, naggulpiada, nubo ang sulfur dioxide flux ng Bulkang Canlaon, which shows, no, sang ongoing nga degassing activity sa summit crater sang bulkan. So because nga ara sa alert level 2, Paul, no, ang Bulkang Canlaon o kon moderate level of volcanic unrest, possible sa gihapon ang mga ash emissions or ashing activities o kung ang mga malipot na bala, no, nga mga explosive eruptions. Kahapon actually, Paul, no, naglawig lang sang 2 minutes ang explosive eruption o kung moderate explosive eruption sa Bulkang Canlaon. So there is still a possibility, amo nang ginaklaro sang DOST FIVOX, no, especially sa mga residente ara sa tiilan, no, sa Bulkang Canlaon, nga may ara sang posibilidad nga maliwat, no, ang pareho nga aktibidad kahapon. So kadungan sini nagpaandam ang DOST FIVOX ang mga aktibidad, no, sang bulkan posible makatuga sang peligro sa sulod sang 4 kilometer danger zone, no. So ang 4 kilometer ngayon na permanent, no, nga danger zone dira sa may Negros Island region, no, and maghalong sa mga pyroclastic density currents ang ashfall, no, kun ang pagbukbo sang or pagtaktak sang abo gikan sa bulkan kag mga materyales halin sa bulkan nga posible manginlahar kung may ara sang pag-ulan-ulan. Subong po, hindi natin mapakta noon may mga pagtupa sang ulan despite nga may advisory ang Pag-asa nga no low pressure area nga na-monitor nga mangin isa ka bagyo. But nevertheless, bangod sang shear line, posible sa gihapon, no, ang mga pagtupa sang ulan. So ginapangabayang mga komunidad nga sa sulod sang permanent danger zone nga padayon nga magpreparar, no, kag ang mga LGUs remind man, no, for the possibility of evacuation kung kinahanglanon. So again, gina-reiterate naton bangod alert level 2, ginadilian, no, ang 4 kilometer permanent danger zone. Importante nga magsunod gid ang aton nga mga kauturan kay hindi mo bala mapaktan, Hope, kung saan ini malupok bisan ganing kahapon to way man sa may naglaom sa to, pero galing may mga patimaan, no, days before nga naglupok ini. Yes, ang nakita naton dito po, no, kay sa sige-sige naton nga interview, no, with DOST FIVOX, na-explain na nila, no, nga hindi pwede golpeada lang mag-drop, no, ang sulfur dioxide flux ng Bulkang Canlaon. Kay kung once nga magnubo siya from the general average, no,
there is a possibility or tendency of eruption. So amo na ang natabo kay ti golpeada siya no, nag hundreds na lang ka tons per day ang nabalhag sang Bulkang Kanlaon sang February 19, no? So tama ka nubo compared sa usual average nga na monitor no sang DOST FIVOX. So usually nag-exceed siya no sa 107 or nag-decrease siya no sa 174 tons a day from the usual nga 752 tons per day sa amo na nga semana. And since nga nagtaas ang aktibidad sini yara tani ina sa average nga 2,823 tons per day no ang sulfur dioxide flux sang bulkan. So nakita naton kung ano ka drastic ang pag-drop no sang kahapon February 19. And speaking of the ashfall, Paul, no, may ara kita sang 41 ka barangay sa Negros Island region nga naka-experience siya sang light to moderate nga ashfall. So ini nabalhag sa mga lugar no sang Bago City, sa Pontevedra no, sa La Carlota City, sa La Castellana no, sa Hinigaran mas madamo-damo no ang mga barangays nga naka-experience sang ashfall kag ara man no sa Valladolid. Kasud nagavary ini siya, Paul, no sa huyop man sang hangin. So depende sa direksyon sang hangin ang mangin direksyon man no sa mga pagtaktak sang abo. Hope madamo gid nga salamat no kag maayo gid kay na ano na educate ang aton mga gawturan bala kag ti may dugang sila mahibalo nga nakuha. Iti ang bulkan gani halin pa ni sa nagligad no kung madumduman sa aton mga tagpalamati 2 years. 2024 pa. Oo nga naglupok to bala nga damo-damo gitong nahalitan. So bisan nga ti dugay na amo nang ginasiling at hindi siya mapanubo. Mungod nga may mga ginatamdan ang aton nga DOST FIVOX nga alang-alang pa kag makita mo nga naglupok man sa gihapon. Ang pangamuyo diri sa mga pumuluyo kag mga lokal nga official, Paul, no, hindi na magtaas ang alert level sang Bulkang Kanlaon. Hopefully mamat-amat na siya nubo no sang nagligad gani nga mga binulan abi naton ma-drop na siya sa alert level 1 because consistent man nga manubo no ang volcanic tremors or volcanic earthquakes nga nabatsyagan or na monitor. However, gina-clarify no sang DOST FIVOX hindi lang ya tremors or earthquake ang ginalantaw. May aras ang ginalantaw nga ground deformation, ang earthquake, ang sulfur dioxide flux no para malantaw kung bala pasakaon or panubuon ang alert level sang Bulkang Kanlaon. Hope madamo gid nga salamat. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Madamo gid nga salamat Hope Torichante sa report no. So dira mo makita nga ang isagit ka patimaan pag magnubo ang sulfur dioxide flux sang bulkan may tendency gid nga maglupok ina liwat. So muna nga balantayan gid na no muna nga kada adlaw kun ma-observe sang aton nga mga tagpalamati every day nagahatag kita sang updates pagi sa Facebook page nagahatag sang update no ang Radyo Pilipinas sa inyo para nga may baluan nyo mabasa nyo bala mabalaan nyo nga okay sa amo ning adlaw amo ni ang latest nga situation sang bulkan para nga amo ni sa dalayon bala importante gid nga magpamati kamo sa radyo or sa Facebook no para nga maihibalugi kamo mas maayo gid nga may nabalaan kamo pag-abot dira kaysa sa pag-abot sa time nga maglupok nga magkinaran-karan kamo. So muna ang aton panugyan no, sa aton nga mga tagpalamati. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. 39 minutos magaligad sa takna ang alas 2 sa hapon. Mga kabyanan, ang mga fiber operators sa Guimaras, ang mga nagabiyahe Guimaras to Iloilo vice versa, duso sang saka sa Pletihan. Propose actually duso hindi kita magsala subong dapat nga adlaw ng implementation i-check naton abi no. Pero
ang ginaduso nila mga kabyanan nga ang plite pasakaan sang pulo ka pisos para sa regular fare kag para sa nighttime naman nga biyahe kay tinaintindihan ta gamay na gid man yang nagatabok kon kon gabi isa tagpilahon naman lang ina ka pasahero from 30 pesos pasakaan nila sa 45 pesos. Pero ang dako gid yang batyagon no, or bugat nga batyagon sang aton nga mga kauturan ining 30 pesos nga regular fare nga pasakaan kag pasakaan sang pulo ka pesos kag mahimo na nga 40 pesos. Di pinsarabla kun estudyante ka nagabalon ka bi 150 80, hindi, kung estudyante ka naman, 24 pesos, 32 pesos ang imo nga bayran. Buti, 8 pesos kadadlaw. Gabalong ka 150. Magduwa ka kasakay. Pag-abot di, masakay ka sa pambot. 32. Sakay ka sa jeep. One ride ka lang, be. Butanta, isa ka ride, pasipiyo, be. Or kundi indra ang eskwelahan. 11 pesos. 43 pesos na ina. Badtop balik, 86. Way pa na madalang biyahe mo kundiin ka man nga lugar sa Gimaras. Kung malayo ka, tidugang pagidang plite mo. So, muna kabugat ang kadadlaw, no? Labi na sa mga estudyante, sa mga minimum wage earners naton, vulnerable sector. Muna nga nagpadala sang sulat si Governor Lucille Nava. Kaupod ang mga alkaldes sang Gimaras. Sa Hordan, si Mayor John Edward Gando. Sa Buenavista, si Mayor Sam Gumarin. Sa San Lorenzo, si Mayor Jimmy Gaho. Sa Nueva Valencia, si Mayor Manny Galila. Kag sa San Lorenzo, San Lorenzo, si Mayor Jimmy Gaho. Ang Sibunag, si Mayor Luben Vilches. So, nagapamatok sila. Kag, ang request nila sa Marina, nga i-defer anay. Kag tigin defer man, why nila gin-implement subong. Kag, ang isa pagid, natibuka sila sa pagpagkikistorya sa Marina, kag sa mga fiber operators. Kung ano bala ang pwede nila mahimo, anong pwede nila mahimo para nga mabalanse bala ang operational viability kag ang interes sang mga pumuluyo. Jadi kung balikan mo ang kung balikan mo ang plate gid sang una, sang wala pang modernization. Pump boats pa lang pump boats. Mga wooden hull bala. 15 pesos lang ng plate. Okay, 15 pesos. Di subong nakalabot pa ni 50 sang una. Nadumduman sang aton mga tagpalamati. Pero sa pagpakigbato sang provincial government kag sa mga opisyales, amo nang mayo kay makita mo balang ginaaktuhan nila. Hindi pwede nga pabayaan kay isipon mo lang ang epekto sinino sa mga minimum wage earners. Bisan kita trabaho kita, apektado kita kay sa Hordan kita nagapauli. Ang ginaplite ko, masakay ko 15. Hordan pa Pantalan, 15. Tapos, masakay ako fiberboat, 27 pesos kay may card ka na mo. Basta may card ka, may discount na. So, 27 pesos lang yung bayran mo. May mo na ina nga 40 less 10%, mga 36 pesos. So, 9 pesos. So, back and forth, 18 pesos. So, kung kada bulan, nagatabo ka pila, 20 ka, 20 days. So, 360 pesos. Kung 24 days ka nagatabo, so, mga more or less, mga 500 pa ang iguan sang, amo na, bala. Mahal na sang tanan. Pero, ang provincial government bukas sa pagpakikistorya sa Marina. Kaya balaan mo, naintindihan man nila ang operating expenses ng mga fiber boats. Kung gabi,
Di maintindihan mo, gid man, nga ang plate, hindi mo na matunga-tunga. Unlike sa una sa wooden hull, mati, kung ang ako parabi sang una to 600, to kung pulo, kamo da, tulungaon nyo. Pero sa nag-modernize, wala na sang amo sina. So, kumbaga kung pilagid yung plate, amo nang ginabayran sa mga pasahero. Pero kung may mga special occasions, may adjustment, kinahimo nila, nagpasaka sila. Which is, timintindihan tayo na, kaya dugang oras para sa ila mo, dugang oras ang trabaho nila. Bisan sino man, nga dugang obra mo, ang bayad, pariyo yapon, mawangal kagid. So, muna nga ginabalanse manina sa mga kooperatiba. So, muna, no, nga nakita naton ang mayogid nga tikang sang provincial government headed by Governor Lucille Nava. Hindi ko nakita nyo dira, no, gin-cite sang ang pila ka mga provisions sang layiman nga dapat makonsider man sang marina. Pero sa ang maayo kiti wala gin why gin push. Kiti may isa ka netizen nagpost ni taga Gimaras, damo-damo gawang nagreklamo. Kati amo na bala no ang power man sang social media nga maka amo na blang ginatawag nga makakalampag kadira sa mga ara sa mga otoridad bala. Ti ma-realize nila nga ti ang pumuluyo yang tuman nga maapektuhan. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. 46 minutos magaligad sa takna ng alas 2 sa hapon. Muna, pasalamat din kita sa mga officials nila sa provincial government. Iti, dako gid na nga bagay. Piso lang gani ito nga saka nga kung nadumduman to sa naton mga tagpalamati. Ang ginakolekt to bala sang provincial asang LGU Gimaras kay may ano to mahigin explain to ang municipality of Hordan. Nagwangal yan itong piso, ari nga pulo pisos. Kay mayo kay way na dayon, no? Pero ti-expect sa aton nga mga kauturan, siguro may mga pagsaka, pero hindi amo na kadako. 47 minutos magaligad sa takna ng alas 2 sa hapon. This time magakuha kita sang report. Sige hapon, no, may kantanan sa paglupok sang bulkan Kanlaon. Masobra 30 ka pamilya sa La Carlota City nag-evacuate kasunod sang paglupok sang Bulkan Kanlaon. City government nagpalabot sang nanuway-tuway nga bulig sa mga residente. Kuwauntang report ni Parikoy JP Hervas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Parikoy, may ngapon. Parikoy ng hapon, nagsaylo sa evacuation center ang 34 tanan ka pamilya kung 115 katawo gikan sa barangay Araal, La Carlota City kasunod sang paglupok sang Bulkan Kanlaon kahapon. Ang Araal Parikoy isa lamang sa 5 tanan ka barangay sa syudad nga naka-experience sang ash fall kag pagpanimaw sa nga supre bangod sang moderately explosive eruption sang Kanlaon kahapon. Kasunod sini nagpakigsapol man si La Carlota City Mayor Julo Halamdoni sa mga katapo sa MGRMC para nga maistoryahan ang nanaytuhay nga mga suporta nga palabot sa mga pamilya. Nagpalabot na sa nanaytuhay nga bulig ang La Carlota City Government. Lakip diri Parikoy ang pagkaon, tubig ilimnon, face mask, hygiene kits kag sleeping kits kag iban pa nga mga kinahanglanon sang mga pumuluyo nga nagsaylo sa mga evacuation center. Sa subong, padayon pa ang pag-aksyon sang La Carlota City Government agud nga masiguro ang safety sang kada residente. Suspendido man Parikoy ang klase sa tanan nga bulutuan sa La Carlota City kag magabalik lang ini kun i-anunsyo liwat sang alkalde. Parikoy, na-mention mo na ining 30 ka pamilya nga nag-evacuate, kamusta ng status nila? Kay may mga nakuha kitang information nga tiyang iban niya sa iban nga syudad or Banwa nagbalik after sang paglupok sang bulkan.
per latest nga information nga na tipo naton parikoy sa gihapon yara pa sila iya sa Okay. evacuation center kag pila sa ila ang ginapalabutanan no sa bulig kag pila man sila ang nagtiner sa La Carlota South Elementary School bali ang aton sining CSWD La Carlota City kaupod ang kapulisan kag iban pa nga mga rescue o kuna aton sining emergency responders ang nagatingwa gid nga mapalabot ang nagkaigong abulig sa tagsa ka mga apektadong residente samtang parikoy sa bulig sa BFP Talisay kag mga volunteers no ang BFP La Carlota ang naghiwat man subong iya nga hapon sa paghawan sa mga dalanon nga naapektuhan sang sining ashfall sa ila sining syudad. Pare ko sa pila ka tuig nga na-experiensyahan sa mga kauturan naton dira sa Negros ining paglupok no sang bulkan. I'm sure ang mga LGUs dira nakahibalo na sang obrahon nila kag di naton makitaan nga nagapanik no mga LGUs naton pisar nga may mga paglupok nga ma-experiensyahan ang dira sa lugar sa Negros. Yes, pare ko sakto na even sa nagligad nga tuig naghiwat gid iya sa simulation exercise presuming sa pinakalala nga sitwasyon ang provincial government of Negros Occidental kag didto gintakos kung ano gid man ang mga kakulangan, ano pa gid ang pwede maubra para masigurado gid ang safety hindi lamang sang pumuluyo sa mga apektadong banwa palibot sang kanaon kundi sang bilog nga Negros Occidental nga mahimo malabot sang sining paglupok sang bulkan kanaon. Pare ko, madam ugid nga salamat. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Madamugid nga salamat. Pare ko JP Harvas, update sa paglupok sang bulkan. Muto no, makita mo ang pag-respond sang mga LGUs. Kag hindi mo makitaan ang pagpanik no sa mga LGUs kiti na plastar na sa pila ka tuig nga paglupok balaan na nila. Kag di na mention ni pare ko may mga simulation exercise sila nga ti ginatakos ang kahandaan kung maglupok bala magsiling ta bala nga worst case scenario amo na nga kumpiyansa kita no sa mga LGUs dira kag ang ilang mga rescuers responders pero ang pangabay ta lang sa aton mga kauturan kung ano ang mga gina-instruct sa inyo na pangabay sa inyo sundon nyo gid para nga hindi ka mo halitan no sa sining paglupok sang bulkan. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. 52 minutos makaligad sa takna ang alas 2 sa hapon ang iban pagid nga mga balita patpato naton sa masunod nga edisyon sang programa Bantay Banwa. Ginapasalamatan tang aton mga kaupdanan sa technical side sa studio, Mr. Rochel Jones Sotahero sa transmitter, Mr. John Magallanes para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radyo Publiko. Inyo nabatian ang mga labing ulihing nga kasayuran. Bulag, ublag, tubtub sa masunod naton nga pag-ulupdanay sa Bantay Banwa. Ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey.
At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong